Ito ang klase ng tanong na walang madaling sagot. Dahil minsan hindi naman nagsisimula ang lahat sa balak mang-agaw o manloko. Minsan, nagsisimula lang sa isang taong nakinig noong walang ibang gustong makinig. Sa isang taong umintindi ng pakiramdam mo, wala nang nakakakita sa lungkot mo. Hanggang sa hindi mo namalayan, doon ka na nakahanap ng saya na matagal mo nang hinahanap. Pero ang saya, hindi laging sukatan ng tama. Maaaring totoong masaya kayo sa isa't isa. Maaaring totoo ang nararamdaman. Maaaring sa piling niya mo naramdaman ang pagmamahal na matagal mong hinintay. Pero may katotohanan ding hindi mababago. May mga pusong masasaktan. May mga pangakong mababasag. May mga anak na maaaring madamay. At may mga gabing kahit masaya kayo sa isa't isa, hindi pa rin kayang patahimikin ng konsensya ang isip. Hindi lahat ng totoong nararamdaman ay dapat isabuhay. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nagpapasaya sa'yo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding umiwas sa bagay na alam mong makakasakit ng ibang tao. Masakit tanggapin na may mga taong mahal natin pero hindi natin dapat angkinin. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang lumayo sa taong nagpapasaya sa'yo, hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil alam mong may mga responsibilidad at pangakong mas dapat mong panindigan. Dahil balang araw lilipas ang kilig, huhupa ang emosyon. Pero ang mga sugat na iniwan sa mga taong nagtiwala sa inyo, maaaring manatili habang buhay. Kaya bago mo sabihing, pareho naman kaming masaya, tanungin mo rin ang sarili mo, kung ang kaligayahan ninyo ay kapalit ng luha ng iba. Matatawag pa ba talaga itong tunay na kaligayahan? Hindi lahat ng totoong nararamdaman ay dapat isabuhay. Kawikaan 4:23. Ingatan mo puso mo ng buong sikap, kasi dito nanggagaling bukal ng buhay. Galatia 5:17. Ang pita ng laman laban sa espiritu, naglalaban sila para di nyo magawa gusto nyo. Hebreo 13:4. Dapat igalang lahat pag-aasawa. Hahatulan ng Diyos mapakiapid. Tropa, binasag mo yung pinakadelikadong kasinungalingan. Basta masaya kami, tama na yon, hindi tropa. Ang kilig panandalian. Ang konsensya habang buhay. Ang sugat ng mga inosenteng madadamay, endo pang habang buhay. Real talk, tropa sa nagsimula lang sa pakikinig. Wintan oo tropa, ganun talaga nagsisimula. Di naman talaga unang araw. Uy, mga agaw tayo. 2 Samuel 11:2-4. Si David Bryan nagsimula lang sa naglilinis sa bubong at nakita si Bathsheba. Tropa, ang tukso di sumisigaw. Bumulong lang. Wala namang masama magkwento lang. Intindi ka naman niya, di ka naman naiintindihan sa bahay. Deserve mo maging masaya. Santiago 1:14-15. Natutokso tao pag naaakit ng sarili niyang pagnanasa. Tropa, innocent na pakikinig. Emotional affair. Physical affair. Mabilis lang yon pag di mo pinutol sa simula. Pero tropa, may mga pusong masasaktan, may pangakong mabasag. Kawikaan 6:32. Ang nangangalun niya walang pangunawa. Sinisira niya sarili niya. Tropa, pag sinabi mo pareho kaming masaya. Sino nagbabayad? Asawa niya, mga anak niya. Asawa mo, mga anak mo. Kawikaan 6:27. Pwede ba magkuha ng baga at di mapaso damit? Sagot, hindi tropa. Yung saya nyo ngayon, din utang yon. Asisingilin ng luha ng iba. 3. Ang tunay na pag-ibig marunong umiwas. 1 Corinto 13:5. Ang pag-ibig di naghahangad ng pansariling kapakanan. Tropa, eto yung pinakamasakit na pag-ibig. Mahal kita, kaya kita iiwan. Kasi may asawa ka, may pangako ka, at di ko sisirain yon. 1 Corinthians 13. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-aalay ng buhay para sa kaibigan. Tropa, minsan ang pag-aalay ng buhay, hindi kamatayan. Pag-iwan sa taong mali para sa kanya. Tropa, trasya na tanong na dapat mo itanong bago ka lumubog. Tenobya Banindarg. Han, kung malaman ng mga anak nila anak mo 10 taon mula ngayon, ipagmamalaki mo ba? Kawikaan 20:7. Ang matuwid na mumuhay ng may integridad, mapalad mga anak niya. Tropa, gusto mo ba marinig ng anak mo? Daddy, bakit mo iniwan si mommy para kay tita? Anong isasagot mo, tropa? Kasi masaya kami ni tita. Tropa, lilipas kilig. Pero yung tingin ng anak mo sa'yo, yun habang buhay. 2. Kung palitan ng pangalan, gusto mo ba gawin to sa'yo? Mateo 7:12.
gawin nyo sa iba gusto nyong gawin nila sa inyo. Tropa, no, gusto mo ba gawin asawa mo? Gusto mo ba magsinungaling asawa mo sa'yo? Pag hindi, wag mo gawin sa iba. Golden rule, tropa. 3. Kapayapaan ba nadadala nito o gulo? Juan 14:27. Kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Huwag kayo mabalisa. Tropa, tiyang subukan mo matulog ngayong gabi ng mahimbing. Taptasur. Paggising mo, may guilt ka pa rin, hindi yun galing kay Lord. Roma 8:6. Ang pag-iisip sa laman kamatayan, pero pag-iisip sa espiritu buhay at kapayapaan. Tropa, para sa taong nakarinig ng pakikinig. Alam ko, tropa, pagod ka. Nag-iisa ka. Gutom ka sa intindi. Awit 30:18, malapit si Lord sa pusong wasak. Pero tropa, yung taong nakinig sa'yo, gamot ba siya o morphine? Morphine, tropa, nagpapawala ng sakit saglit pero addicting. Sinasaktan ka lalo sa huli. Gamot, tropa, mapait, masakit pero gumagaling ka talaga. Ang gamot mo, tropa, si Lord. Counselor, kaibigan na di ka dadalhin sa kasalanan. Genesis 39:9. Si Jose kay misis ni Potiphar, paano ako gagawa ng malaking kasamaan laban sa Diyos? Tropa, yun yung tanong. Paano ko to gagawin kay Lord? Kasi tropa, ni pag si Lord lang iniisip mo, di mo magagawa manira ng pamilya. Huling yakap sa'yo, tropa. Tropa, ang pinakamahirap na I love you. Yung I love you enough to walk away. Parn Corinto 3:11. Nang ako'y bata, nagsasalita akong gaya ng bata. Pero nang ako'y naging lalaki, iniwan ko ugali ng bata. Tropa, magpakatanda ka, magpakatapat ka, masakit ngayon. Pero tropa, mas masakit 20 years mula ngayon pag naalala mo na ikaw sumira ng pamilya. Type, Lord, palakasin mo ko lumayo kung pipiliin mo itama. Type, pangako ko, panindigan ko, kung may asawa, pangako ka. Isend mo to sa tropa mong masaya kami pero alam naming mali. Tropa, ang kaligayahan na kapalit ng luha ng iba, hindi kaligayahan yon. Utang yon. And tropa, tiyanday singilin at singilin ka ni Lord ng konsensya mo, ng buhay mo. Pero tropa, pag pinili mo itama, may kapatawaran kay Lord, may bagong simula. May peace na tunay.